Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, pag-usapan natin to si Atty. Libayan na kung saan parang may iniiyak-iyak na naman siya rito kay Raffy Tulfo kung bakit sa tingin niya medyo dehado daw siya. So dito, ipaliliwanag ni Atty. Libayan ano ba yung pagkakaintindi niya o paano niya ipaliliwanag kung ano ibig sabihin ng public figure. So bago natin simulan yung topic na to, baka pwede maglambing sa inyo kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, papindot na lang yung subscribe button, palike na rin yung video. So konting lambing po, wala naman pong bayad dyan. So tuloy na po natin, ano ba yung definasyon ng public figure dito kay Atty. Libayan? Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, naipaliwanag ko na sa inyo itong kaso ni Gingging, mga kabatas natin, no? GR number 128959, September 30, 2005, in a different light, no? Ito ay tungkol sa pagpapaliwanag sa inyo sa kung sino ba talaga ang isang public figure. Kasi nga, ang daming tao ang parang nagtataka, nag-iisip, naghahanap ng kaibigan. Hindi. Awit ng kabataan yun, mga kabatas natin. Hindi yun. So dito napapatawa pa ng konti si Atty. Libayan, parang kumukuha muna siya ng buwelo kung paano niya paliliwanag ito. So bali, dito siya magdidepende sa kanyang kinuhang court decision. Tandaan po ninyo sa court decision, iba-iba po yung pagkapaliwanag niyan ha. Hindi po pare-parehas yung hatol dyan ng mga judges sa mga hukuman. Pwedeng ito lang yung pinili niyang i-discuss kasi medyo didikit dun sa gusto niyang paliwanag para alam niyo mabahiran uli ng hindi maganda or makriticize niya or kung ano man yung gusto niyang gawin dito kay Raffy Tulfo. So ito, tandaan po ninyo, ginawa na rin niya to dun sa nangyaring debate laban niya dito kay Fiscal EJ kung saan yung pinagtatalunan nila yung age of sexual consent. Doon meron din siyang nilabas na court decision kung saan yun yung ginamit niyang reference, yun nga lang naligwa sa debate. So yung tatlong judges na tumayong hurado dun sa debate nila ni Fiscal EJ na-zero to siya. So wala man lang siya na ipanalo kahit isang judges. So dito yung ilalabas niyang court decision dito, medyo kung ako tatanungin, medyo wag masyadong bigyan bigat kasi depende nga yan sa mga court decision. So maraming court decision yan, iba-iba yung hatol. So wag lang tayo magre-rely kung ano yung inilabas dito ni Atty. Libayan. Medyo mag-research din po tayo. So pero dito tayo mag-focus sa sinasabi niyang court decision tungkol dito sa public figure. Hindi yun. Maraming tao ang nag-iisip kung sino ba talaga ang isang public figure. Ngayon, mga kabatas natin, syempre, marami rin nagtanong sa akin at napag-usapan nga namin yung pagsagot sa reklamo sa Raffy Tulfo in action. Bakit napakadelikado ito, mga kabatas natin? Doon pa lang maririnig nyo o mapapansin niyo talagang ang banat kagad niya bakit daw napakadelikadong sumagot sa reklamo sa Raffy Tulfo in action. Doon pala makikita nyo na may something kagad Bakit? Kasi makita nyo merong kagad may kumbaga parang double meaning di ba? Makikita ninyo, sabi niya na napakadelikadong sumagot ng reklamo sa Raffy Tulfo in action. So bakit niya nasabi yun? So tuloy po natin. I always tell this to people naman. Whenever people come to me, tapos ang subject ay Raffy Tulfo in action, tinatanong ko lagi sa kanila kung pumayag ka bang i-ere ka nila. Bakit? Kasi yung simpleng pagsagot mo sa Raffy Tulfo in action at pagpayag mo, mga kabatas natin, na may ere ka doon. Kasi ang sinasabi nila sa Raffy Tulfo in action, mga kabatas natin, kailangan mo ma-ere. Tapos magtatanong ka, bakit? Para may i-defend mo yung sarili mo. Pero ito ang tanong. May mga cases ba na hindi nagpapa-ere yung mga tinatawagan o yung mga inirereklamo sa Raffy Tulfo in action? Diba marami naman hindi sumasagot on air
kapag tinatawagan nila Rapi Tulfo. Kasi choice nila yon, karapatan nila yon kung gusto nilang i-air o hindi. Ngayon, kung pumayag man sila na i-air yung kanilang issue, alam na nila yung magiging consequence doon. 'Di ba? Hindi naman porket pumayag nandun sa sa mangyayaring parang madidisregard yung mga sasabihin nila or hindi na mapapakinggan yung kanilang panig kapag hindi sila pumayag. I-repair dun, hindi naman parang puputulin na kagad ni Rapi Tulfo o ng RTIA yung segment na yon at sasabihin i-refer na lang sa barangay o kung saan yung proper forum para pag-usapan. Hindi naman yun yung sa pilitan na, hindi, kailangan mo i-air ito para mapakinggan yung side mo. So, choices pa rin naman ng mga inireklamo o yung inireklamo yung kung papayag ba silang i-air o hindi. Di ba yun ang laging sinasabi ni Rapi Tulfo? Ang problema kasi dyan mga kabatas natin, kapag ikaw ay pumayag na ma-ere o sumagot ka sa Rapi Tulfo in action, nagiging public figure ka na. So, yun. Kapag ikaw daw na-feature sa, let's say, yan, sa Rapi Tulfo in action, automatic public figure ka na. So, doon parang I beg to disagree doon. Parang hindi naman automatic na magiging public figure ka kapag lumabas ka sa isang programa. Hindi naman yun absolute kagad na public figure ka. Di ba? Hindi naman, ang alam kong sa mga nabasa kong public figure ay yung mga artista, politician, na talagang most likely laging nasa limelight o laging nasa television or kung saang platform siya. So, yun po yung pagkakaintindi ko sa pagiging public figure. Dito sa kanya, once na lumabas ka, kahit napakaliit lang ng portion mo sa segment, is public figure ka na kagad. Ano bang ibig sabihin ng isang public figure? Ang isang public figure, ibig sabihin mga kabatas natin, mahirap ka nang manalo sa kaso ng libel. Bakit? Yun. Kapag public figure ka na daw, mahirap ka na raw manalo sa cyber libel. So dito, so parang lumalabas dito, yung sinampang kaso ni Rapi Tulfo, mababasura lang kasi public figure siya. So ano pa yung iniiyak-iyak dito ni Atty. Libayan? Yun naman pala, hindi naman pala mananalo yung kaso ng isang public figure. So ano pang naging problema rito? Ngayon, ito si Atty. Libayan, siguro ang depensa niya kaya ayaw niya mag-file ng kaso dahil public figure din siya na hindi siya mananalo. So pares lang naman sila public figure. Kung yun ang ibig niyang sabihin doon na feature ka sa isang segment or lumalabas ka sa isang show, is public figure ka na. So antemano, public figure na rin si Atty. Libayan. So parang it's a tie, it's a lever kasi pares silang public figure ni Rapi Tulfo. Because what will be needed is actual malice. Yun lang naman yung pinagbabasihan doon. Yun yung pagtatalunan doon kung merong actual malice doon sa inirereklamo o doon sa content na ginawa ninyo. So, sino ba magde-decide doon sa actual malice na yun? Ang korte po. Once na ikaw ay nag-file ng kaso o ng reklamo, ang magde-decide po doon kung merong actual malice is yung korte. Kaya nga 'di ba marami nagsasabi kay Atty. Libayan, ba't di ka mag-file ng case? Since sinasabi mo naman may threat na ginawa si Rapi Tulfo, bakit hindi ka mag-file ng case? 'Di ba? Kung meron naman malice yung sinabi ni Rapi Tulfo, ba't di ka mag-file ng case? Ngayon, si Rapi Tulfo nag-file ng case kasi feeling niya may malice yung ginawa ninyo, kaya nag-file siya ng case. So, it's up to you naman niya kung gusto mo mag-file o hindi Kasi parehas naman kay public figure. Sabi mo kanina, once na pumayag ka sa Rapi Tulfo na ma-ere, public figure ka na. Dahil sa ginagawa mo, dahil sa platform mo, meron ka naman followers, may subscriber ka, public figure ka na rin. So, parehas kayong public figure. So, walang mangyayaring parang lamangan dito dahil parang pantay lang kayo.
Antay kayong public figure. Okay? Actual malis na. Dito kasi mga kabatas natin, no? Bakit malaki ang diferensya ng isang public figure sa isang public figure when it comes to the case of libel? Sinabi rin yan dito sa gingging mga kabatas natin. Ano? Sabing ganyan, saan ba dito? Hanapin ko lang Okay. Ito, mga kabatas natin. Consider the law of libel. Here we have an explicit system of free speech tiers. Anong ibig sabihin nun? Simple lang yan, mga kabatas natin. Ibig sabihin, yung karapatan mo para magsabi ng kung ano mang gusto mong sabihin, free speech, may tier yan. Diba? Parang level 1, level 2, level 3, parang class A, class B, class C, class D, tapos ang pinakamataas yung class S. Okay? O kaya, kunwari, level 1, 2, 3, 4, 5, tapos ang pinakamataas ay level 5. Sabi dito, to simplify a complex body of law, in the highest, most speech protective tier is libelous speech directed against a public figure. In the highest, o yung pinakamataas na proprotektahan na libelous speech. Isipin nyo mga kabatas natin ang ginamit dito, libelous na yung speech mo. Okay? Ibig sabihin, mapanira na talaga yung sinabi mo doon sa public figure na yon. Kahit mapanira na yung sinabi mo, sa public figure na yon, sinabi ng batas natin dito, if it's directed against a public figure, it's still protected. Siya pa nga yung pinakamataas ang proteksyon. Yung tier ng proteksyon sa isang mapanirang sinabi mo sa isang public figure. So, malinaw naman sinabi rito sa batas na yan. Batas yan kung sinasabi natin pinapakita niyang court decision na yan. Kasalanan ba ni Rapi Tulfo na pumabor sa kanya yung in-example mo na yan na court decision? Kasalanan ba ni Rapi Tulfo yun? Pangalawa, pares naman kayong public figures. So anong mali o ano yung diferensya diyan sa court order na binabasa ni Atty. Libayan? Kasi ako personally, wala po akong nakikitang advantage o disadvantage kung kanino man. Kasi parehas nga silang public figures. Siya na mismo nag-define kung ano ibig sabihin ng public figures. So dito, sa binasa niya, kahit daw ano pang sabihin mong mapanira doon sa taong public figures, ang mas poprotektahan daw is yung public figure. Sino ba ang public figure? Si Rapi Tulfo lang ba? Hindi. Parehas kayong public figure. So wala namang nakikitang sabihin natin papaboran sa pagiging public figure kasi parehas na maging public figure. So hindi ko alam kung ano iniiyak-iyak dito ni Atty. Libayan. Siguro nirereklamo niya yung batas. Kung yung batas ang nirereklamo niya, kasalanan ba ni Rapi Tulfo na may ganyang klaseng batas? Di ba? Ngayon, kung gusto mong inirereklamo mo yung batas na yan, pumunta ka ng Kongreso at Senado, papalitan mo yung batas na yan. Yun yung magagawa mo dyan. Kasi wala naman pwedeng magpalit ng batas na yan, kundi Kongreso lang naman, tsaka Senado. Di ba? So, kung pumabor doon sa public figure na sinasabi mo yan, ang sisihin mo yung gumawa ng batas na yan. Hindi si Rapi Tulfo dahil hindi naman si Rapi Tulfo gumawa ng batas na yan eh. Kailan ba ginawa yung batas na yan? Yun ang establish natin kung kailan yung ginawa yung batas na yan. At kailan ba naging senador si Rapi Tulfo para isisi mo sa kanya yung batas na yan. Nakita nyo ba yun? So it is still protected even if it's defamatory. Naalala ko tuloy mga kabatas natin, no? Itong si Attorney Tikman, nag-example siya doon sa libel na usapan nila ni Attorney Villamor.
Tapos, ang ginamit niyang example, bobo. Mapanira ba ang bobo? Oo. Pero mga kabatas natin, hindi porket sinabi mong bobo ang isang tao, hindi ibig sabihin hindi na ito proprotektahan ng batas natin if it is directed against a public. Teka lang ha, liwanagin natin, hindi yung batas natin ni Atty. Libayan to ha. Batas natin yung saligang batas na sumasakop sa desisyon ng korte na to. Huwag lang natin, baka kasi isipin natin pag sinabing batas natin, yung batas ni Atty. Libayan kasi magkaiba yun. Etong si Atty. Libayan, minsan may sariling batas to na siya lang ang nakakaintindi at kailangan parang separate yun sa batas ng Pilipinas. So, liwanagin lang po natin doon. Ngayon, yung sinasabi niya rito, yung kay yung salitang bobo, is part ng ad hominem yun. So, hindi siya part ng pagiging libel. Kasi maraming definition yung bobo. So, yun, pwedeng expression lang yung sinabing yun, which is hindi naman siya sobrang nakaka-libel. Kasi talagang hindi siya part ng libel. Kasi ang libel yung nakakasira ng ng pagkatao. So, 'di ba pag sinasabi minsan nagbibiruan nga, bobo mo. Bobo mo naman diyan. Which is hindi naman masyado nakaka-open. Depende kasi kung paano mo i-deliver. Ngayon, yung sinasabi naman dun kay Atty. Villamor at kay Atty. Tikman, ang pinag-usapan nila dun yung cyber libel, kung yun is identifiable, kung sino yung sinasabihan mong bibigyan mo ng threat. Yun yung pinaka-konteksto nung naging usapan ni Atty. Villamor at ni Atty. Tikman. Yan. Tama, yung sabi ni Kamatis Analysis, imputation of a defect. Even if you impute a defect against, o nagsabi ka ng kasirahan sa isang public figure, pwedeng protektahan pa rin yan ng loss of libel natin. Because of actual malice. Yun naman ang pinakabuod ng libel basta may actual malice. Ngayon, sino ba magde-decide ng actual malice na yun? Ang korte lang po. Walang sino man sa atin pwede magsabi, kahit abogado pa hindi pwedeng sabihin yan, hindi, may actual malice yan. Hanggat di sinasabi ng korte na may actual malice, walang pwede magsabi kung sino may actual malice. Korte lang po. Okay? So, hindi pwede na porke sinabi mong hindi marunong, bobo, tanga, nakagamit ka ng hindi magandang salita na nakakasira sa isang public figure, it is automatically defamatory. Kasi sinabi dito, no? If and only if the speaker had actual malice. That is, the speaker must have known that the speech was false or he must have been recklessly indifferent to its truth or falsity. Ano ba ibig sabihin nito? Alam mo na mali yung sinasabi mo. Sinabi mo pa rin. O yung indifferent ka to its truth or falsity, wala kang pakialam kung totoo. O kasinungalingan yun. Ang gusto... Dito medyo gumugulo Parang ginugulo rito ni Atty. Libayan. Ano ba talaga? Na... Diyan kasi parang pagkakaintindi ko doon sa ibang nabasa kong tungkol sa public figures is lahat naman yan may may hindi siya absolute, limited. So may mga may kung sa tingin ninyo merong ng malice, yun nga sinasabi nga may malice yan na yung sinasabi mo, pwede ka na mag-file ng case. So, hindi naman sabihin natin absolute na public figure, wala ka ng, yung parang protektado ka na kagad. Hindi. Lahat naman ng batas na ginagawa, meron pa rin naman yung mga, parang may hangganan yan, hindi yan talaga absolute. Mo lang gawin, ilabas yon para masira yung tao. Gets? Actual malice, mga kabatas natin. Ang isang dahilan kung bakit napakabihira, it's very rare ng isang public individual ay nananalo sa kasong libel is because of actual malice. Ngayon, pero meron. 'Di ba? Hindi mo naman sinabi na
Sa una kasi sabi mo, napakadelikado at parang napakadelikado magsampa ng kaso kasi wala raw nananalong kaso pag sa public figure. Ngayon dito, sinasabi niya ngayon dito na hindi naman lahat na na natatalo. Meron din namang case na nananalo. So, medyo contradicting para sa akin yung sinasabi ni Atty. Libayan. So, kung sinasabi niya napaka-rare lang naman, so may chances pa rin. So, depende naman yan sa ebidensyang pinangahawakan mo. Ngayon, kung matibay naman yung pinangahawakan mong ebidensya at magaling kang abogado, malaki yung chance na manalo ka sa kaso. Ang problema dyan, kapag sumagot ka sa Raffy Tulfo in action, mga kabatas natin, nagiging public figure ka. Kapag naging public figure ka, mahirap ka na ngayong magkaso ng libel. Doon I beg to disagree. Sinasabi niya rito, kapag public figure ka, mahirap ka nang manalo sa kaso. Tandaan ninyo, merong isang senador na nagsampa ng kaso sa isang media man. So, pareha silang public figure. Pero ang pinaboran ng korte yung senador. Sinampahan niya ng kasong libel yung media man at naipakulong niya. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung senador na yun. Kayo na lang po mag-research kung sino po yung senador na yun. Pero meron po. Meron din naman na natalo na senador din na sinampahan ng kaso, yung isang dating government official. I think si Senator Trillanes, sinampahan niya ng kaso sino man yun. Ang sabi ng korte, huwag ka masyadong balat sibuyas. So doon, mahina yung ebidensya, kaya nabasura lang. Pero yung isang senador na nanalo, medyo mabigat yung kanyang abogado ron, mabigat din ang kanyang ebidensya dahil nga mabigat siya. So mabigat yung abogado niya, mabigat din ebidensya niya. So yun, naipanalo niya yung kasong libel. So dito, makikita niyo talagang gusto lang talagang iniiba-iba lang talaga ni Atty. Libayan yung mga dahilan dito para lang magkaroon ng masamang imahe. Parang ganun gusto niyang mangyari, na ginigipit lang sila ni Raffy Tulfo.